Mariin na pinunasan ni Solen ang mga pawis na tumatagaktak sa kanyang noo. Kanina pa siya nagtatrabaho hanggang ngayon. Hindi pa rin siya nakakapagpahinga. Nag-overtime na nga rin siya para madagdagan ang kanyang sweldo. Nagtatrabaho siya sa isang flower shop. Balak niya kasing magpatayo ng sariling flower shop, kaya kailangan niya ng malaking puhunan. Meron na rin naman siyang naipon, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin sapat. Kailangan niya pang magtrabaho. Solen, ayaw mo ba magpahinga muna? Kanina ka pa dyan nagtatrabaho, hindi ka pa ba napapagod? Tanong ng amo niyang si Julia. Hindi po, Ma'am Julia. Mamaya na lang po ako magpapahinga kapag natapos ko na po itong paglilinis ng mga bagong dating na bulaklak. Sayang naman po kasi kapag nalanta. At isa pa, may mga order po na dapat ayusin. Sagot niya, habang patuloy na nag-aayos ng mga bulaklak. Ang sipag mo talaga, Solen. Hanga ako sa'yo. Nakangiting saad ni Julia sa kanya. Noon pa po man, kasiyahan ko na talaga yung pag-aayos ng mga bulaklak eh. Kaya wala na sa akin itong ginagawa ko. Mabuti naman kung ganun, Solen. O sige, iwan muna kita dyan. Ngumiti siya sa kanyang amo at muling pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga bulaklak. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, agad na siya umuwi sa kanyang apartment. Doon niya nabungaran ng kanyang kaibigan na si Vienne habang nilalaro-laro ang apat nito mga anak. Vienne. Oh, Solen, narito ka na pala. Nagluto na ako ng hapunan natin. Nakangiting saad ng kanyang kaibigan na si Vienne. Salamat, Vienne. Grabe napagod ako kanina. Aniya at umupo sa isang upuan. Agad na lumapit sa kanya si Dahlia at Daphne. Hinalikan siya ng dalawang bata sa pisngi, kaya napangiti na lang siya. Natatanggal talaga ang pagod niya kapag nakikita niya ang anak ng kanyang kaibigan. Hanga nga siya kay Vienne dahil nakaya nito mga anak ng apat na malulusog na mga bata. 3 taon na rin magmula nang pumunta sa kanya si Vienne at nagpatulong sa kanya na magtago. Magkababata silang dalawa ni Vienne at naging malapit niya itong kaibigan. Siya rin kasi ang tumulong dito nang may matandang lalaking humahabol dito sa probinsya nila. Malaki ang utang na loob niya sa pamilya ni Vienne, kaya nang humingi ito ng tulong sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ito. Tita, sambit ni Dahlia. Ang cute talaga ng mga anak mo, Vienne, no? Nakakagigil lalo na ito si Dahlia at Daphne. Kamukang kamukha mo. Aniya at pinanggigilan ng pisngi ng dalawang bata. Ganun talaga. Maganda ako kaya maganda at gwapo rin ang mga anak ko. Pagyayabang ni Vienne. Di wow. Saad niya. Mag-anak ka na rin kasi, Solen. Nakakapagod maging isang ina pero kapag nakikita mo naman na masaya yung mukha ng mga anak mo, mawawala ang pagod mo. Sabi ni Vienne, ngunit umiling siya. Ayoko nga no, mahal ang gatas at saka pabata pa ako. Gusto ko muna mag-enjoy. Mag-aasawa lang ako kapag 30 anyos na ako. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo sa edad na yun, Solen. Mahihirapan ka mga anak kapag nagkataon. Pangangaral ni Vienne. Hay nako, bahala na kung mag-asawa ako o hindi sa hinaharap. Basta gusto ko lang mag-enjoy ngayon. Manghihila na lang ako dyan sa tabi-tabi kapag gusto ko na magkaroon ng anak. Aniya tumawa. Totoo ang sinabi niya. Sa edad na 23, wala pa talaga sa isip niya mag-asawa. Gusto niya muna magkaroon ng sariling ipon para makapagpatayo ng sarili niyang flower shop. Matagal niya na yung pangarap at hindi na siya makapaghintay sa pangarap niya. Masyado ka kasing busy sa pag-aayos ng mga bulaklak sa pinagtatrabahuhan mo. Nakakalimutan mo na ang sarili mo. Wika ni Vienne. Nag-e-enjoy naman ako sa trabaho ko, Vienne. Mahal ko ang trabaho ko, no? Oo nga. Ang ibig sabihin ko lang, mag-unwind ka. Tagal na rin magmula nung huli tayo nag-bar. Nakakamiss din talaga mag-bar nako.
What if sa bar mo pala makikilala yung lalaki magpapabago sa buhay mo? What if sa bar ka makakahanap ng lalaking mamahalin mo? Hindi na ako makapaghintay, Solen. Mababawasan ang ipon ko kapag nagbar ako. At wala rin naman akong pakialam sa mga lalaki. Ewan ko sa'yo, Solen. Baka tumanda kang dalaga niyan, sayang naman ang lahi mo. Sumimangot siya at tumingin sa mga batang naglalaro. 23 pa lang naman siya kaya paniguradong makakahanap pa siya ng lalaking mamahalin niya at mamahalin din siya. Talagang gusto niya lang muna mag-enjoy sa buhay. Hindi naman mauubos ang lalaki sa mundo. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Siya na lang ang nagluto ng kanilang umagahan dahil alam niyang puyat si Vian sa pag-aalaga sa mga anak nito. Pagkatapos na magluto, agad na rin siyang pumasok sa trabaho. Naging abala siya sa mga nakalipas na oras at hindi niya nga namalayan na tanghali na pala, kundi pa sinabi ng kanyang boss. Nalipasan na rin siya ng gutom kaya minabuti niya na lang na magbantay ng shop. Wala pa namang gaanong customer kaya nakapagpahinga pa siya. Hanggang sa pumasok ang isang lalaki at isang babae. Hula niya mag-ama ang dalawa. Kaya napangiti na lang siya at nilapitan ng dalawang bagong dating. Good afternoon po, ma'am and sir. Ano pong hanap nila? Magalang yung tanong at nilapitan ang mga bagong dating. Hi miss, may white roses and white lilies ba kayo? Tanong ng lalaki habang inililibot ang paningin sa buong shop. Meron po sir. That's great. Can you make a bouquet of white roses and white lilies? Tanong ulit nito. Of course sir, para saan po yung bouquet? It's for my wife's birthday. Kaarawan niya next week. At paborito niya ang 2 bulaklak na yon kaya gusto ko sana siya bigyan ng flowers. Sagot nito. Sure sir, kailan niyo po balak kunin? By Tuesday sana? Okay po, any reservation name po? Hershey anak, sino kaya sa mga kuya mo ang hindi busy sa Tuesday? Tanong ng lalaki sa magandang dalaga na nasa tabi nito. At hindi nga siya nagkamali dahil talagang anak ng lalaki ito. May taping si Kuya Harris. May meeting naman si Kuya Hayden. Si Kuya Haro busy rin sa mga anak niya. Si Kuya Harden, hindi mautusan yun. Si Kuya Harvey, hindi mahagilap. Si Kuya Hansen lang po ang pwede mautusan, Dad. Sagot ng dalaga habang nakalagay ang hintuturo sa baba nito na tila pa nag-iisip. Sana lang, mautusan natin ang Kuya Hansen mo. Tamad pa man din yun kumilos kapag inuutusan ko. Saad ng lalaki kaya natawa naman ang babaeng nagngangalang Hershey. Daddy, susundin ka po ni Kuya Hansen. Lalo pa at birthday ni Mommy tong aasikasuhin natin. Hindi ba para kay Mommy naman yung bulaklak? Of course he will do it. Tumangutang ang matandang lalaki at biglang lumingon sa kanya. Ngumiti naman siya at inihanda ang papel. Hansen Mercadejas ang ilagay mong reservation name, miss. Sabi nito. Ano pong name niyo, sir and ma'am? I am Cade Mercadejas and this is Hershey Mercadejas. Agad niyang isinulat sa papel ang pangalan ng lalaki at dalaga at agad namang umalis ang mag-ama. Pakiramdam niya tuloy, gusto niya ulit makasama ang kanyang ama. Ulilang lubos ng kasi siya, namatay ang kanyang ina na isilang siya kaya mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ama. Samantalang namatay naman ang kanyang ama noong 18 taong gulang siya. Pamilya ni Vian ang tumulong sa kanya hanggang sa napadpad siya dito sa syudad at nagkaroon ng trabaho. Lumipas ang 1 linggo at ngayon kukunin ng nagngangalang Hansen Mercadejas ang ipinareserve na bouquet. Sinigurado niyang bawat bouquet na ginagawa niya ay maganda para balik-balikan siya ng mga customers. Marami na rin kasing suki ang flower shop na pinagtatrabahuhan niya at madalas na purihin ang mga bouquet na ginagawa niya. Masayang-masaya nga ang kanyang among si Julia dahil siya raw ang swerte sa negosyo nito. Ngayon nga, abala naman siya sa pag-aayos ng mga tulips. Nang biglang bumukas ang pinto, kaya nakangiti siyang lumingon doon. Agad kumabog na mabilis ang kanyang dibdib nang makita ang isang matangkad at gwapong lalaki na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya,
lalabas ang kanyang puso sa kanyang ribcage sa sobrang lakas ng kabog nito. Pigil din ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ng lalaki ngayon nasa kanyang harapan. Seryoso lang ito nakatingin sa kanya at bahagya pang nakakunot ang noo. Kung titignan ay parang masungit ang lalaki base sa pinapakita nito sa kanya, ngunit hindi niya maiwasan na purihin ang kagwapuhan nito. "Good morning, sir. Ano po hanap niyo?" Gusto niyang batukan ng sarili dahil muntik pa siyang mautal habang tinatanong ito. "Hi, I'm Hansel Mercadejas. May pinareserve daw na bouquet dito si Daddy Kid at Hershey Mercadejas." "Yes, sir. Ikaw po si Hansel Mercadejas?" "Yes, I am. Pwede ko na bang kunin ang bouquet?" Agad siyang tumalikod at kinuha ang white roses and lilies bouquet bago inabot kay Hansen. Ramdam niya ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang aksidenteng mahawakan niya ang kamay ng lalaki. Ngunit wala man lang itong pakialam dahil nakatitig lang si Hansen sa bulaklak. "Ito ang bayad, miss. Thank you," sabi ni Hansen at inilapag sa counter ang pera. Magsasalita pa sana siya, ngunit umalis na agad si Hansen. Hindi na nito kinuha ang sukli kaya napasimangot siya. Ni hindi niya man lang naipakilala ang sarili sa lalaki. Ngayon lang siya nagkaroon ng interes dito, ngunit mukhang masungit pa ang kanya natipuhan. Lumipas ang buong maghapon at hanggang makauwi siya, si Hansel lang ang laman ng kanyang isipan. Gusto niyang batukan ng sarili dahil hindi siya makapag-focus sa trabaho dahil palaging si Hansen ang laman ng kanyang isip. Muntik pa nga siya magkamali ng bigay kanina ng bulaklak sa isang customer dahil iniisip niya si Hansen. Mabuti na lang, mabait ang customer na yon. "Oh, ba't ganyan na mukha mo, Sulen?" Agad na tanong ni Vian nang makita siyang pumasok sa pinto. Naglalaro ang mga bata sa sahig, kaya pagod siyang napaupo sa tabi ni Vian bago ito niyakap sa braso. "Vian, sabihin mo nga sa akin at huwag kang magsisinungaling. Pangit ba ako?" Tanong niya habang nakatingin sa mga batang naglalaro. "Ano pang klaseng tanong yan, Sulen?" Natatawang tanong ni Vian. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Pangit pa ako? Hindi ba ako maganda? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, Sulen? Pinagkakaguluhan ka ng mga lalaki nun sa probinsya natin. Gusto kang gawing girlfriend. Tapos ngayon tatanungin mo ako kung di ka maganda? Baliw ka ba? Ang ganda-ganda mo kaya? Kung maganda ako, ba't di niyo ako pinansin? Dahil ba mukha akong ewan kanina? Habang kaharap siya, nagwapuhan lang naman ako sa kanya kaya natulala ako eh. Hindi ba ako maganda kapag nakatulala? Wait, may natitipuhan ka na ba lalaki, Sulen? Manghang tanong ni Vian. Parang gano'n na nga, Vian. Alam mo ba, itong puso ko kanina, kulang na lang lumabas sa ribcage ko na makita ko siya. Sobrang gwapo niya kasi. Tas feeling ko na kuryente pa ako nang mahawakan ko yung kamay niya. Hindi naman siya si Zeus. Pero halatang masungit siya, Vian. Gusto ko sana ipakilala yung sarili ko sa kanya eh. Pero halatang wala siyang pakialam sa akin. Marami nagsasabi sa akin na maganda ako. Pero ngayon nagdududa ako eh. Kung maganda ako, ba't di niya ako pinansin? Di ba dapat tinanong niya man lang pati pangalan ko? Wow, Diyos ko naman. Ibang klase pala ma-inlove tong kaibigan ko. Sabi ni Vian, ngunit siya, sumimangot lang. Alam mo kasi, Sulen, hindi naman porket maganda ka talaga magkakagusto lahat ng lalaki sa'yo. May ibang lalaki kasi na nagbabase sa ugali ng babae. Malay mo, gusto ng lalaking natitipuhan mo na magkaroon ng isang mabait, na nobya, ganun. Sinasabi mo ba mataray ako? Aniya at pinagtaasan ng kilay si Vian. Hindi ako nagsabi niyan, sa bibig mo nang galing yan. Gusto ko pa siyang kilalanin, Vian. Gusto ko ulit siya makita. Customer siya, Sulen. Hindi natin alam kung babalik pa siya pero malay mo naman. Magustuhan niya yung bulaklak na design mo. Paniguradong babalik yun. Pagpapagaan ni Vian sa loob niya. Paano kung hindi? Di nga ka na lang. Vian! Sumimangot siya nang marinig ang tawa ni Vian. Talaga ngayon lang siya nahumaling sa isang lalaki. Sa dami ng nagtangkang maligaw sa kanya sa probinsya nila, ni isa wala siyang sinagot.
dahil hindi niya type ang mga ito. Ngunit ngayon na nakahanap siya ng lalaking tipo niya, mukhang wala naman itong pakialam sa kanya. Lumipas sa mga araw hindi na nagpakita pa si Hansen. Sa mga nakalipas na araw malungkot siya at nagdarasal na sana magpakita sa kanya si Hansen. Sinubukan niya ring hanapin ang social media nito sa iba't ibang platform, ngunit puro dami account ang nakikita niya. Sulen, ayos ka lang ba? Ilang araw na kita napapansin na parang wala ka sa sarili. Gusto mo ba magpahinga muna? Tanong ng amo niyang si Julia. Ayos lang po ako, ma'am. Wag po kayo mag-alala sa akin. Sagot niya at pilit na ngumiti. O sige, pero kapag masama ang pakiramdam mo, magsabi ka lang. Pagpapahingahin naman kita. Yes, ma'am. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga orders na bouquet. Ibinuhos niya sa trabaho ang kanya buong atensyon para hindi maisip si Hansen. Ngunit bigo siya. Kahit anong gawin niya, talagang pumapasok sa kanyang isipan ang lalaki. Ha? Ano ba? Umalis ka na nga! Sigaw niya. What? Pinapaalis mo ko? Agad nalaki ang kanyang mata nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. At nang lingunin niya yon, naroon si Hansen na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Napatayo siya ng tuwid mula sa kanyang kinauupuan at hinarap si Hansen. Hi! Ano po kailangan niyo, sir? Do you have sunflower? Tanong ng lalaki. Opo, sir. Para kanino po? For my special someone. Nabura ang ngiti sa kanyang labi sa naging sagot ni Hansen. Mukhang may kasintahan na pala ito at wala na siyang pag-asa. Ganun po ba? Dito po tayo, sir. Narito po lahat ng stocks namin ng malalaking bulaklak. Ramdam niya naman ang pagsunod sa kanya ng lalaki. Ngunit wala siyang pakialam. Nasasaktan siya. Hindi niya naman inakala na may kasintahan na pala ito. Wala siyang karapatan na masaktan dahil ngayon lang naman sila nagkakilala. Ito po, sir. Lahat po to fresh. Pwede pong ibigay na agad sa special someone mo. Aniya, gamit ang matamlay na boses. Ganun ba? O sige, I'll buy 3 pieces of it. Kumuha siya ng 3 sunflower at dumiretso sila sa counter. Ibinalot niya ang bulaklak at kahit na matamlay at nagsiselos, siniguro niya pa ring maganda ang pagkakabalot nito. Ayaw niya naman na mapahiya ang shop na pinagtatrabahuhan niya dahil lang nasaktan siya. Here po, sir. Sabi niya at iniabot dito ang bulaklak. Sana lang magustuhan niya to. Sabi ng lalaki. Magugustuhan niya po yan, sir. Bukod sa fresh, ginandahan ko na rin yung pagkakabalot. Tinignan siya ni Hansen at naglapag ng pera sa counter. Tulad nung una, nilang pagkikita, basta na lang itong tumalikod at umalis. Hindi niya na naipakilala ang sarili. Lumipas ang mga araw at halos pabalik-balik si Hansen sa shop. Palagi rin itong bumibili ng bulaklak. Masaya siya dahil palagi niya itong nasisilayan. Ngunit nakakaramdam siya ng lungkot dahil siya nagbabalot ng bulaklak na binibigay nito sa special someone na sinasabi ng lalaki. Ba't ganyan na mukha mo? Palagi ko napapansin na matamlay ka, Sulen. Puna ni Vien. Pagod lang, Vien. At sinong niloko mo? Sulen, kilala na kita. Hindi ka napapagod sa trabaho mo dahil mahal mo ang mga bulaklak. Noon, palagi ka pa nakangiti kapag umuuwi. Pero ngayon, parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa sa itsura mo. Ano ba kasi talaga nangyari? Baka pwede ko malaman at makapagbigay ako ng advice sa'yo? Bumalik siya ng shop, Vien. Ha? Sino? Yung lalaki na titipuhan ko. Pabalik-balik na siya sa shop. Ganun naman pala, pero ba't di ka masaya? Di ba dapat magsaya ka kasi palagi mo siya nakikita? Yun na nga eh. Palagi ko siya nakikita pero palagi rin siya nagpapagawa ng bouquet na binibigay niya sa special someone niya. Vien, mukhang may girlfriend na siya. Ano ba naman to? Ang sakit pala sa heart. Pag-i-emote niya. Grabe, ikaw lang kilala ko na broken-hearted sa lalaki na titipuhan niya. Anong gagawin ko, Vien? Masakit nga itong heart ko eh. Pwede bang ako na lang yung special someone niya? O kaya, papayag ako maging kabit niya? Hoy,
Ano ba yung sinasabi mo dyan? Tumigil ka, Solen, ha? Hindi pa katapusan ng mundo. Huwag ka mag-emote dyan. Sumimangot siya sa sinabi ni Vian. Nakakainis ka naman, Vian eh. Dapat dinadamayan mo ako ngayon para mawala tong sakit na nararamdaman ko. Gusto mo ba talaga mawala yung sakit? Oo naman. Mag-bar tayo. Ano? Bar? Ayoko nga. Tigilan mo ako, Vian, ha? Akala ko ba gusto mo makalimot? Tara na, mag-bar tayo. Paano to mga anak mo? Tatawagan ko isa ko pang kaibigan. Pababantayan ko muna sa kanya mga anak ko. Tumango siya sa sinabi ni Vian. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagpalit ng damit. Isang red tube at black miniskirt ang kanyang suot. Pinaresa niya yun ng black boots at kinulot niya ang ibabang bahagi ng kanyang buhok. Naglagay din siya ng makeup at nang matapos, lumabas na siya ng kanyang kwarto. Ready na din si Vian. At dumating na rin na magbabantay sa mga bata kaya agad silang pumunta sa bar. Gusto niya munang kalimutan ang sakit na nararamdaman niya, kaya sumama siya kay Vian. Maglalasing tayong dalawa ngayon! Sigaw ni Vian. Tumawa siya at itinaas ang hawak na alak bago mabilis ininom. Hindi niya na nasundan kung ilang bote ng alak ang kanyang ininom. Lasing na siya at ganon din si Vian. Hindi niya na nga alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sumasayaw na rin siya sa dance floor habang walang pakialam sa mga lalaking humahawak sa kanyang katawan. May hawak pa siyang bote ng alak habang nakikisabay ang katawan sa tunog ng kanta. Hindi niya mawari ang kanyang ginagawa. Wala na siya sa tamang katinuan. Nilamon na ng alak ang kanyang isipan. Hanggang sa naramdaman niya isang brasong yumakap sa bewang niya mula sa likod. Humawak siya sa lalaking yumakap sa bewang niya. Doon niya inaninag ang mukha ng lalaki. Malabo na ang kanyang paningin. Hindi niya makita na maayos ang mukha ng lalaki. Sinabayan niya na ito sa pagsayaw. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong halikan. Rinig niya ang malakas na sigawan ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit wala siyang pakialam doon. Nakatuon sa labi ng lalaking kahalikan niya ang kanyang atensyon. Tumagal lang halos ilang minuto ang halikan nang bigla siya nitong hilahin at nagpatianod na lamang siya. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ngunit muli siyang nagulat nang halikan siya ng lalaki. Bigla siya nitong inihiga sa kama. Nasa isang kwarto na pala silang dalawa. Habol niya ang kanyang hininga nang tigilan siya ng lalaki sa paghalik. Bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpaubaya dito. Nang gabing yon, ibinigay niya ang sarili sa lalaking hindi naman niya kilala. Kinabukasan, nagising siyang masakit ang ulo. Nakahawak siya sa kanyang noo habang iniinda ang sakit. Nakapikit siya habang hinihilot ang noo. Ano ba naman kasi itong ginawa mo, Solen? Ba't ka kasi naglasing? Galit niyang tanong sa sarili. Iminulat niya ang mga mata at agad niyang natakpan ang bibig nang makita ang hubad na katawan. Masakit din ang kanyang pagkababae. At nang silipin niya ang ilalim ng kumot, naroon na nakita niya naman siya ng dugo. Nagsimula nang mamasa ang kanyang mata at nang lumingon siya sa kanang bahagi, doon niya nakita ang malapad na likod ng isang lalaki. Nakatalikod sa kanya kaya hindi niya makita ang mukha nito. Tuluyan na siyang napaiyak nang mapagtanto ang nangyari. Wala na ang kanyang virginity. Nabigay niya na yon sa hindi kilalang lalaki. Dahil sa labis na takot na nararamdaman, dali-dali niyang inayos ang sarili kahit pa kumikirot ang kanyang pagkababae. Hindi na siya tumingin sa direksyon ng lalaki dahil sa takot at umalis na lang sa kwarto. Tiniis niya ang kirot hanggang makaalis siya sa kwartong yon. Pumara siya ng taxi nang makarating sa highway at nagpahatid sa kanyang apartment. Solen, mabuti na lang at dumating ka. Saan ka ba kasi pumunta? Hinahanap kita kagabi pero hindi kita makita. Nag-alala ako sa'yo ng sobra. Muntik ko pa masuntok yung bouncer kagabi nang tinanong kita sa kanya pero hindi ka nga raw niya nakita. Diyos ko, saan ka ba pumunta? Nag-aalalang tanong ni Vian nang tuluyan siyang nakapasok sa loob ng kanyang apartment. Vian? O bakit?
Sagutin mo yung tanong ko, Solen. Saan ka pumunta kagabi? Bigla ka nalang nawala sa paningin ko, nagkahiwalay tayo sa dance floor. Ang bataan ko, Vien. Anong bataan? Wala tayo sa bataan, Solen. Napatakip siya ng kanyang muka na muling maalala ang likod ng lalaki na katalik niya. May nakita siyang red mark sa kanang balikat nito. Yun ang palatandaan niya sa lalaking nakatalik niya nung gabing yon. Wala. Magpapahinga na lang ako, Vien. O sige, hindi mo na kita kukulitin ngayon, pero sana lang sabihin mo sa kanya totoo nangyari. Tumango siya at dumiretso sa sariling kwarto. Napaupo siya sa kama at tulala lang. Hindi niya lubos akalain na dahil sa pagbar nilang dalawa ni Vien, mawawala ang kanyang matagal na iniingatan na pagkabirhen. Lumipas ang halos 2 buwan, marami siyang napansin sa kanyang sarili. Palagi siyang nagsusuka, nagiging antukin. Gusto niya lang palaging natutulog. Naghahanap din siya ng mangga kahit hindi pa naman season ng mangga. Nahihirapan na nga sa kanya si Vien at mabuti na lang natitiis pa rin ang kaibigan ng pag-uugali niya. Hindi na rin siya nagtatrabaho. Nag-resign na siya last month dahil sa pagbabago ng kanyang sarili. May sapat na ipon na rin naman siya. Ginamit niya ang natitirang pera na ipinamana sa kanya ng kanyang ama at naging sweldo niya sa dating trabaho. Sa ngayon, nasa apartment lang muna siya at tulad ni Vien, nag-work from home na lang muna siya dahil hindi talaga kaya ng katawan niya na magtrabaho sa labas. Solen, ayos ka lang ba? Ilang beses na kitang nakikita nagsusuka. Nag-aalalang saad ni Vien habang hinihimas ang kanyang likod. Huwag ka na mag-alala pa, Vien. Baka may nakain na ako hindi maganda kaya ako nagsusuka. Hindi maganda? Seryoso ka ba dyan, Solen? Mahigit 1 buwan ka ng ganyan. Ang mabuti pa magpa-check up na tayo. Baka may sakit ka na. Gustuhin man niyang tumanggi, ngunit alam niyang kukulitin siya ni Vien kaya pumayag na lang siya. Hindi na nila isinama ang mga bata at baka makakuha lang ng sakit ang mga ito. Ipinabantay na lang ito sa kaibigan ni Vien. Solen, ready ka na? Oo. Sana lang hindi negative ang magiging resulta ng check-up na to. Ayoko magkaroon ng sakit, hindi pa ako ready mamatay, no? Sobrang OA mo naman, Solen. Wala kang sakit, no? Napabuntong hininga siya at pumasok sila sa isang room. Ikinuwento niya sa doktor lahat ng naranasan niya at tinest din siya. Kinakabahan siya na baka kung ano ang kanyang magiging sakit. Hindi pa siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya natutupad ang kanyang mga pangarap. Ilang minuto pa silang naghintay hanggang pumasok na ang doktor sa loob ng kwarto. Kinakabahan niyang hinawakan ang kamay ni Vien. Dok, kumusta po? May sakit po ba ako? Mamatay na po ba ako? May taning na po ba yung buhay ko? Congratulations, Miss Lamzon. You are 1.5 months pregnant. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Napatigil siya sa kanyang kinauupuan. Pakiramdam niya para yung isang bomba na sumabog sa kanyang utak. Maging si Vien, hindi rin makapaniwala. Teka lang, Dok. Sigurado po ba kayong buntis tong kaibigan ko? Imposible naman po yata yan. Wala namang boyfriend tong si Solen. Base sa ikinuwento ni Miss Lamzon kanina, pumasok agad sa isip ko na buntis siya. Kaya nga humingi ako ng urine test, di ba? Ako na rin ang pumunta sa kaibigan kong OB-GYN para mas masigurado yung test na isasagawa ko kay Miss Lamzon. And it turned out na tama ang hinala ko. Ililipat ko na lang kayo sa kaibigan kong yon dahil mas alam niya kung anong dapat na sabihin sa'yo. And ito ang result ng urine test mo. Nasa kabilang opisina lang naman siya, kaya mabilis kayo makakarating sa kanya. Tulala lang siya hanggang hawakan ni Vien ang kanyang kamay at hinila patayo. Wala siya sa sarili. Ang nasa isip niya lang ngayon, buntis siya at hindi niya kilala ang ama ng kanyang magiging anak. At dahil wala sa sarili, ni hindi niya na namalayan na pinahiga na siya ng OB-GYN sa kama at may inilagay na gel sa kanyang tiyan. Napatingin siya sa monitor at kumunot ang noo habang binibilang ang tuldok doon. Wow! Congratulations, Miss Lamzon! Sextuplets ang dinadala mo.
Pakiramdam niya, mawawalan siya ng malay sa kanyang nalaman. Una, buntis siya. Pangalawa, hindi niya alam kung kaya niyang buhayin ang kanyang mga anak. Pangatlo, 6 na bata ang dinadala niya. Diyos ko, Solen, tinalo mo pa ako, 6 talaga? Gulat na tanong ni Vian habang nakatingin sa monitor. Matapos siyang i-check na OB-GYN, nagbili naman ito sa kanila. Maging ang mga vitamins na dapat niyang inumin, inilista nito. Bumili na sila ng vitamins niya. At nang matapos, umuwi sila sa kaniyang apartment. Solen, marami ka talaga ipapaliwanag sa akin. Paano nabuntis ka? Vian, sinabi ko na sa'yo noon. Wala na ang bataan. Ano ba kasi ang bataan na yun? Hindi kita maintindihan. Pwede ba ipaliwanag mo sa akin na maayos? Nung gabing nag-bar tayo, pareho tayong lasing. Hindi ko na alam kung anong ginawa ko. May lalaking yumakap sa akin. Hinalikan niya ako. Bumigay naman ako. Ano? Bakit? Solen naman. Masarap kasi siya humalik eh. Diyos ko naman, Solen. Masarap lang humalik. Bumigay ka na agad. Sorry na. Hindi ko naman kasi alam na hahantong kami doon. Bigla niya akong hinila. Nagpatangay naman ako tapos may nangyari sa amin. Nakita mo ba yung mukha niya? Hindi. Natakot kasi ako eh. Bigla ako nagpanik. Gusto ko na lang umalis sa lugar na yon. Hindi ko na nga siya nilingon eh dahil sa takot ko at umuwi na lang ako. Ano ngayon ang balak mo? Ipagpapatuloy mo itong pagbubuntis mo, di ba? Solen, sextuplets ang anak mo. Mahirap maging isang ina lalo pa at 6 agad yan dinadala mo. Pero sana wag mo ipalaglag. Talagang kakalbuhin kita. Bien, hindi pumasok sa isip ko ipalaglag ang mga batang to. Bubuhayin ko sila. Mabuti naman kung ganon. Magtutulungan tayong dalawa, okay? Ngumiti siya at tinignan ang kanyang tiyan. Bubuhayin niya ang mga bata kahit anong mangyari. Mabilis na lumipas ang taon at ngayon, 5 taon na agad ang kanyang sextuplets. Hindi niya lubos akalain na makakaya niyang magsilang ng 6 na bata. Talagang nahirapan siya sa pagbubuntis. Ngunit mabuti na lang nasa tabi niya si Vian para tulungan siya. Ngayon, nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang flower shop at si Vian naman isang coffee shop. Lumipat din siya ng apartment at ngayon namumuhay na siyang masaya kasama ang 6 niyang mga anak. Mama, bakit kaya ang pangit ni Maxwell? Pang-aasar ng panganay niyang anak na si Maverick. Ba't ka nagrereklamo? Magkakamukha naman tayong lahat. Kung pangit ako, ibig sabihin pangit ka din. Saad ng pangalawa niyang anak na si Maxwell. Nagsisimula na naman kayong dalawa dyan, tapos mamaya mag-aaway kayo. Awat ng pangatlo na si Magnus. Mamaya, iiyak na naman yung dalawa, tapos mag-uuna magsumbong kay mama. Sabat naman ang pang-4 niyang anak na si Max. Mama, gutom na po ako, gusto ko ng talaba. Bulalas naman ni Marcos. Ang ganda ko talaga. Pretty, pretty. Puri naman ang bunso niyang anak na si Madison sa sarili. Napahawak siya sa kanyang noo. Nang magsimulang magsalita mga bata. Nasa flower shop sila ngayon. Katatapos lang nila bumili ng gamit ng mga bata dahil mag-aaral ng mga ito ng daycare sa sunod na linggo. Mama, gusto ko po ng talaba. Sigaw ni Marcos. Kung ano-anong kinikrave mo dyan, Marcos, kahapon lang durian ice cream, tas ngayon talaba naman. Saway ni Magnus. Nakita ko kasi yung talaba kanina, kaya gusto kong tikman. Nakangusong saad nito. Mama, wag mo pong bilan ng talaba si Marcos. Kaya tumataba yan kasi kung ano-anong kinakain eh. Kahit hindi niya kilala, hinihinga niya ng pagkain. Sabi ni Maverick. Kasalanan ko ba lagi ako gutom? Gusto ko nga palaging kumain eh. Pangangatwiran ni Marcos. Marcos, hindi pwedeng basta ka nalang tumatanggap ng pagkain sa hindi mo naman kilala o manghingi ng pagkain sa kanila. Paano kung bigla ka nilang kunin at hindi ka na ibalik sa akin? Tanong niya. Madalas kasing manghingi ng pagkain si Marcos sa mga tao, lalo na sa customers nila. Mabuti na nga lang at hindi nakikidnap ang kanyang anak. Masyado rin kasi itong friendly. Kaya kailangan na palaging nakadikit ang iba nitong kapatid kay Marcos. Ang sarap po kasing kumain, Mama. Sagot nito. Ang ganda ho kasi,
kaya palaging gutom si Marcos. Sabat ni Madison at bahagyang hinawi ang buhok. Ayan ka na naman, Madison. Sobrang hangin mo talaga. Palagi mo lang binubuhat yung sarili mong bangko. Tigil mo nga yan. Pang-aasar ni Maxwell. Excuse me, kamukha tayo lahat ni Mommy kaya maganda talaga ako. Pagtataray ni Madison. Tama ang sinabi ni Madison. Kamukha niya si Madison at boy version naman niya sina Maverick, Maxwell, Magnus, Max at Marcos. Kaya nga, hirap din siyang malaman kung sino ang ama ng mga bata. Napapaisip tuloy siya kung saan magbabase. At kung sakaling tinignan niya ang mukha ng lalaki na katalik niya nung gabing yon, posible kayang may hawig din ito sa mga bata? Ngunit huli na ang lahat. Mabuti na nga lang at hindi nagtatanong ang mga bata sa ama ng mga ito. Shh, tumigil na kayo. Maglaro na lang muna kayo dyan at mamaya-maya lang uuwi rin tayo. Sa opisina na lang muna kayo mga anak. Tumango ang mga bata, kaya agad siyang dumiretso sa counter. Naroon na nag-iisa niyang staff na si Paula. Isa lang talaga ang kinuha niyang staff dahil nga palagi rin naman siyang naroon. Kung minsan pinapabantayan niya rin ang mga bata kay Paula, lalo na kapag may kailangan siyang asikasuhin. Grabe talaga ang cutest sa mga anak mo, Ate Solen. Sarap pang gigilan. Natatawang saad ni Paula. Cute lang ang mga yan, pero makukulit din. Kung sa bagay. Masaya siya dahil kasama niya ang mga bata. Wala na nga siyang mahihiling pa dahil kumpleto na siya sa mga ito. Good morning po, ma'am. Welcome to Solen's Paradise. Biglang bati ni Paula sa bagong customer. Lumingon siya sa harap at nagulat siya na makita si Hershey. Mas lalong gumanda ito. At bigla tuloy pumasok sa isip niya si Hansen, ang unang lalaking nagustuhan niya. Hi! Nagkakilala na tayo noon, di ba? Nakangiting saad ni Hershey sa kanya. Ah, yes. What's your name again, ate? Solen. Solen Lamzon. Ako po si Hershey Mercadejas. Ngumiti siya at inabot ang kamay ni Hershey. Gusto niya magtanong tungkol kay Hansen, ngunit pinigilan niya ang sarili. Mas lalo ka pang gumanda ngayon, ate. Puri ni Hershey sa kanya. Naku, hindi naman. Ikaw nga ito mas lalong gumanda eh. Oh, I like you na, ate. Ilang minuto sila nagkwentuhan at magaan ang loob niya kay Hershey. Madaldal ang babae at palagi pang nakangiti. Mukhang nakalimutan na nga nito ang pakay na pagbili ng bulaklak sa kanyang shop. Hershey. Pakiramdam niya bigla siyang natulos sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang boses ni Hansen. Kahit na ilang taon silang hindi nagkita, alam niya pa rin ang boses nito. Kuya! Lumingon siya sa likod at doon nakita si Hansen. Mas lalo naging gwapo ito sa kanyang paningin at tulad noon, ganun pa rin ang epekto sa kanya ni Hansen. Walang pinagbago. Kanina ka pa tinatawagan ni na mom at daddy, pero hindi ka sumasagot. Nag-aalala na kami sa'yo. Ni hindi mo man lang tinitignan yung cellphone mo. Pagalit na saad ni Hansen. Oh, I'm sorry. Naka-silent kasi phone ko eh. At nagkukwentuhan kami na Ate Solen. Kaya hindi ko na namalayan yung oras. Nakangusong sagot nito. Let's go. Kanina ka pa nila hinahanap. Bumili ka na ng bulaklak. Akala tuloy namin, buong flower shop na ang binili mo. Medyo nasasaktan siya. Dahil hindi man lang siya tinatapunan ng tingin ni Hansen. Ngunit sino ba siya para magreklamo? Ni hindi nga yata alam ng lalaki kung anong pangalan niya dahil hindi naman siya nagpakilala dito. At baka ngayon, may girlfriend pa rin to. Meron na rin siyang mga anak kaya wala na talaga siyang pag-asa kay Hansen. Fine! I'll come back here, ate ah. Gusto pa kita makakwentuhan. Epal kasi ito si Kuya Hansen. Kala mo naman mawawala ako. Sinundo agad ako? Ani Hershey kaya napatawa lang siya. Sige na, sumama ka na sa kuya mo at baka bigla ka niyang bugahan ng apoy. Niyakap siya ni Hershey kaya yumakap din siya pabalik. Sandali pa lang sila nagkakausap ngunit close na agad silang dalawa. Samantala, nakatingin lang si Hansen sa kapatid niyang si Hershey. Agad na siyang tumalikod na makitang sumunod sa kanya si Hershey. Pinagbuksan niya ng pinto ang babae at agad naman itong pumasok sa loob.
Kuya, hindi mo ba naaalala si Ate Solen? Siya yung pinagbili na namin ng bulaklak nung birthday ni Mommy. Tapos ikaw yung pinakuha namin. Naaalala ko siya, Hershey. Sagot niya at nagsimulang mag-drive. Hindi niya pwedeng kalimutan ang unang babae na naging crush niya. Corny man pakinggan, ngunit talaga nagkaroon siya ng crush kay Solen nun. Pabalik-balik pa nga siya sa flower shop na pinagtatrabahuhan nun para masilayan ng babae. Hindi siya mahilig sa bulaklak, ngunit araw-araw siyang bumibili ng bouquet sa shop na yon para makita si Solen. Nagtataka na nga si Hershey noon kung bakit palagi siya nakakatanggap ng bulaklak mula sa kuya niya. Kay Hershey niya kasi binibigay lahat ng binibili niya. At nagulat siya nang malaman na hindi na doon nagtatrabaho si Solen. Ang sabi ng boss nito, bigla na lang daw nag-resign. Hindi niya na rin sinubukang hanapin ang babae. Nag-focus na lang siya sa kumpanya. Kanina, halos hindi niya ito matignan dahil kumakabog ang dibdib niya. Mabuti na nga lang na panatili niya ang poker face niya habang kaharap ito. She's really beautiful, kuya, no? Ireto kaya kita sa kanya. Tumigil ka, Hershey. Wala akong interes sa kanya. Ganun ba? Sayang naman. Kung may single lang sana ako sa iba ko pang kuya. Nireto ko talaga yun kay Ate Solen. Kaso lahat sila may kinababaliwan ng babae. Ikaw na lang wala. Bading ka ba, kuya? Birong tanong ni Hershey. Isa, Hershey? Ihuhulog kita sa kotse ko kapag di ka tumigil dyan. Hindi niya gusto ang idea na merong ibang lalaki na irereto sa Hershey kay Solen. At ipinagpapasalamat niya na lahat ng kapatid niya may nagugustuhan ng babae. Hindi mo kaya, kuya. Lagot ka kay mommy at daddy kapag ginawa mo yun. Mas lagot ka kay mommy at daddy dahil di mo sinagot ang tawag nila. Pati sina Haris na pasugod sa bahay dahil nalaman nilang wala ka doon. What? Ang OA talaga nila? Gumala lang naman ako at birthday ni Kyla bukas. Kaya gusto ko siyang bilhan ng bulaklak. Oh wait! Nakalimutan kong bumili ng bulaklak. Sigaw ni Hershey. Kanina ka pa doon, tas nakalimutan mong bumili? I was busy talking with Ate Solen. Nawala sa isip ko yung bulaklak. Kuya, can you do me a favor? No. Grabe ka naman, kuya. Hindi mo na ba ako mahal? Ba't ayaw mo ako pagbigyan? May iba ka na bang mahal? Ipinagpalit mo na ba ako? Tigilan mo yung kadidikit mo kay Haris at Hardy na. Nagiging OA ka na rin tulad nila. Sila lang naman kasi madalas yung sumusundo sa akin. Hindi niyo ako mahal. Ewan ko sa'yo, Hershey. Sige na, kuya. Minsan na nga lang ako humingi ng favor, ganyan ka pa sa akin. Magbo-boyfriend na lang ako para may mautusan ako. Shut up, Hershey. Subukan mong gawin yan at sasapakin ko talaga ang lalaki magiging boyfriend mo. Bata ka pa kaya bawal pa. Di sundin mo yung favor ko kung ayaw mo ako mag-boyfriend. Fine. Yay! Bilang mo ako ng blue tulip sa shop ni Ate Solen, ha? Yun kasi ang favorite flower ni Kyla. Tumango na lang siya at ipinagpatuloy ang pagdadrive. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Buong pamilya nila nakaabang sa pintuan kaya lihim siyang napatawa. Masyado kasing protective ang kanilang pamilya kay Hershey. Hey guys! Masayang bati nito. Don't hey us, Hershey. San ka galing, ba't ngayon ka lang umuwi? Uwi ba yun na matinong babae? Pagalit na tanong ni Haris. Ang OA naman, Kuya Haris. 5:00 pa lang kaya. Hindi pa nga lumulubog yung araw tas ganyan ang tanong mo sa akin? Hindi ka kasi sumasagot sa tawag namin. At nag-aalala kami sa'yo. Paano kung napahama ka? Tas wala kaming alam, ha? Saad naman ni Hayden. Siguro may boyfriend na to si Hershey tas di natin alam, no? Nakipagkita siguro siya sa boyfriend niya kanina. Bintang naman ni Harden. Ano ba kayo? Galing ako sa flower shop ni Ate Solen. Naiinis na sagot ni Hershey. At sino naman si Solen? Girlfriend mo? Naligaw ka ba ng landas? Hindi ka namin pinayagan mag-boyfriend. Kaya girlfriend na lang ang hinanap mo? Kunot noong tanong ni Haru. Oh my God! Ano ba naman kayo? Tumigil na nga kayo dyan. Saad ni Hershey sa mga ito at nagdabog na. Shut up. Bagong kaibigan ni Hershey si Solen.
Sabat naman ni Hansen. Ang OA niyong lahat! I hate you! Pinabayaan niya lang ang kanyang mga kapatid na maging OA kay Hershey. Mabuti na nga lang nahanap niya ito. Nakita niya kasi sa Hershey mula sa glass window habang naghahanap siya. Hey Mom and Dad, akyat po muna ako sa kwarto ko. Aniya sa mga magulang na tumango naman. Nang makarating sa kwarto, agad siyang nahiga sa kama. Pumasok sa kanyang isip si Solen at bigla siyang napangiti. Para siyang isang teenager na kinikilig habang iniisip ang kanyang crush. Hoy, anong ngiti yan? Kunot ang kanyang noo at nilingon ang kanyang pinto. Nakita niya rin si Harvey habang nakaturo pa sa kanya. Inirapan niya ito dahil mukha itong ewan habang nakaturo. Parang gusto niya tuloy batukan si Harvey. What? Ba't ka nakangiti? Mangha nitong tanong. Masama na bang umiti ngayon? Bro, hindi ikaw yan. Magmula nang tumanda tayo, hindi ka nang umiti sa amin. Kaya bakit ngayon ganyan ka? Tell me, brother. May napupusuhan ka na, no? Ano naman kung meron na? God! Binata na si Hansen! Sigaw pa nito. Muli siya napairap sa reaksyon ni Harvey. Nakahawak kasi ito sa dibdib habang nakasandal sa pader. Ang OA mo rin talaga, Harvey. Kaya ka ayaw sagutin ni Vian eh. Hoy, foul yun ah. Sumbong kita ka na mamit daddy. Samahan pa kita. Di ka sana sagutin ang babaeng nagugustuhan mo. Wala akong gusto, okay? OA ka lang talaga. We, maniwala sa'yo. Di wag ka maniwala. Umalis ka na nga sa kwarto ko. Panira ka talaga. Nakita mo na nagpapahinga yung tao, bigla ka na lang pumapasok. Sinusumpa ko. Mahihirapan ka sa love life mo. Napaasik siya sa sinabi ni Harvey. Napatitig siya sa kisame at hindi na malayang nakatulog na pala. Kinabukasan, maaga siyang gumayak. Ni hindi na nga siya nakakain ng breakfast dahil agad siyang dumiretso sa flower shop ni Solen. Mula sa glass window, nakikita niya si Solen habang nakangiti na inaayos sa mga display ng bulaklak. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda nito. Ilang minuto pa siyang nakatingin lang kay Solen hanggang sa bumaba na siya ng kanyang kotse. Sa kabilang banda naman abala si Solen sa pag-aayos ng mga bulaklak. Wala na ang mga bata, kinuha ito ni Vian. Hinayaan niya lang muna ang mga ito dahil paniguradong sa susunod na linggo papasok na ang mga bata sa school. Wala rin si Paula dahil day off nito sa trabaho, kaya siya lang mag-isa sa shop. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, kaya ngumiti siya at nilingon ang bagong pasok. Ngunit gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang makita ron si Hansen. Hansen! Nakalimutan ni Hershey na bumili ng bulaklak kahapon, kaya ako ang inutusan niya ngayon. Ganun ba? Naging abala kasi kami sa pagkukwentuhan, kaya nakalimutan niya sigurong bumili. Ano nga pala yung bulaklak na pinapabili niya? Blue tulips. Sige. Aayusin ko lang yung order niya. Ngayon mo na rin ba kukunin? Yes. Ngumiti siya at tumalikod bago pumunta sa mga tulips. Ramdam niya ang pagkakatitig ni Hansen mula sa kanyang likuran. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang inaayos sa mga bulaklak. At nang matapos sumarap siya, nagulat siya na makitang nasa kanyang harapan pala si Hansen. Halos ilang dangkal lang ang layo nilang dalawa. At nang tumingala siya, labi ni Hansen ang sumalubong sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang paggalaw ng labi ni Hansen. Ipinikit niya na lang ang kanyang mata habang sinasabayan ang halik nito. You're really beautiful, nun pa man. Mas lalo kang gumanda ngayon. Bulong nito at biglang inilagay ang isang red rose sa kanyang tenga. Namula ang kanyang mukha sa ginawa nito. Magsasalita sana siya, ngunit may isang customer na pumasok sa shop. Kaya muli siyang napatalikod kay Hansen. Hindi niya alam kung ba't bigla ito naging ganun sa kanya. Noon naman, walang pakialam sa kanya ang lalaki. Kaya nagtataka siya kung ba't bigla siyang hinalikan ni Hansen ngayon. Lumipas ang halos isang buwan, tulad doon pabalik-balik na naman sa kanyang shop si Hansen. Pumapasok na rin ang mga bata sa school. Halos maubos na nga ni Hansen ang bulaklak sa kanyang shop.
at hindi niya alam kung saan ito dinadala ang bulaklak na binibili sa kanya. Mama, look, ang dami ko pong star sa braso ko. Pagbibida ni Maverick. Ako din po, Mama. 3 lang kay Maverick, akin 4. Singit ni Maxwell. Nilagyan ni Mama ng very good star ang gawa ko, Mama. Mas magaling ako kay Maxwell at Maverick. Sambit naman ni Magnus. Mas magaling ako kasi maganda raw ako magsulat, sabi ni Mom. Sambit ni Max. Mama, kanina po nanghingi ako watermelon juice kay Mom. Gusto ko po kasi uminom nun. Singit ni Marcos. Mama, wala sila sa star ko. Look, hanggang liig. Sabat ni Madison. Napanganga siya nang makita ang napakaraming stamps sa katawan ni Madison. Halos matakpan na nga nito ang buong katawan ng batang babae. Madison, ba't kanya na itsura mo? Kumuha siya ng wet wipes at tinangkang punasan si Madison ngunit lumalayo ang batang babae. Mama, wag mo pong burahin. Ang hirap po kaya makakuha ng ganito. Wika ni Madison sa kanya. Maverick, ano ba kasi ito nangyari kay Madison? Hindi niyo ba binabantayan ang kapatid niyo? Ba't ganito ang itsura niya? Mama, hindi po namin alam. Sinubukan po namin tanggalin yan kanina bago kami umuwi pero ayaw niya. Sumbong ni Maverick. Pinagalitan ko nga din siya, Mama kasi masyado matigas ang ulo niya. Ayaw niya pong sumunod sa amin, Mama. Sumbong naman ni Maxwell. Nag-offer din po ako ng watermelon juice pero tinanggihan niya. Sabat ni Marcos. Madison, bakit ba kasi ang dami mong stamps sa katawan? May ginawa ka bang kalokohan? Nakita ko po kanina, Mama. Nakita ko po siya. Nagtatago sa ilalim ng table ni Ma'am. Sabat ni Max. Madison. Mama, isang star lang binigay sa akin ni Ma'am. Kaya kinuha ko yung stamp niya. Ako na nag-stamp sa sarili ko para mas marami akong star. Di ba ang galing ko? Nakangusong sabi nito. Napahawak siya sa kanyang ulo sa sagot ni Madison. Akala niya mga lalaki niyang anak ang maluloko. Ganon din pala ang nag-iisa niyang anak na babae. Madison, sa susunod, huwag mo nang uulitin yan ha? Hindi tama ang ginawa mo. Masamang kumuha ng gamit na hindi sa'yo. Gusto ko lang magkaroon ng maraming star, Ma. Pero hindi ko na po ulitin sa susunod. Sorry po. Unti-unti siyang ngumiti at hinalikan sa noo si Madison. Madali lang naman pagsabihan ng mga bata. Agad siyang sinusunod ng mga ito, lalo na kapag talaga nagagalit na siya. Sige na, dito na lang muna kayo sa loob at nasa labas lang ako. Maverick, bantayan mo maigi ang mga kapatid mo, uuwi na rin tayo maya-maya lang. Ngumiti siya sa mga bata at lumabas na opisina. Naging abala siya sa pag-aayos sa mga delivery. Pumapayag din kasi siya na magpa-deliver at masaya siya dahil unti-unti na nakikilala ng mga tao ang flower shop niya. Hi, Solen. Nilingon niya ang taong tumawag sa kanyang pangalan at doon niya nakita si Carlo. Manliligaw niya ito at kahit ilang beses niya itong binasted, patuloy pa rin sa panliligaw ang lalaki. Carlo, nakabalik ka na pala. Oo, namiss kita Kaya tinapos ko agad ang trabaho ko sa US. Kamusta na mga bata? Hinahanap pa nila ako? Miss na rin ba nila ako? May pasalubong ako mga laruan sa kanila at puro branded pa. Syempre meron ka din. Dami kong bags na binili para sa'yo at puro mamahalin pa. Pagmamayabang ni Carlo. Napangiwi siya sa sinabi nito. Sa totoo lang ayaw niya kay Carlo. Masyado itong mayabang at mahangin. Mahilig si Carlo magyabang kaya hindi siya tumatanggap ng mga binibigay nito dahil baka isumbat pa sa kanya. Nasa opisina ko ang mga bata. Naglalaro. Nagsimula na rin silang pumasok sa school. Ganun ba? Gusto mo ba ako na lang maghatid sundo sa kanila para hindi ka mahirapan? May kotse naman ako, aircon pa. Sabi ni Carlo at nagulat na lang siya nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay. Sinubukan niyang bawiin ang kamay ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak doon ni Carlo. Kaya hinayaan niya na lang. Hindi na, kaya ko naman. Sigurado ka ba? Magsasalita na sana siya ngunit nagulat na lang siya nang biglang natumba si Carlo. May sumuntok sa lalaki. Carlo?
Lalapit na sana siya, pero may brasong bigla na lang yumakap sa kanyang bewang. Nang lingunin niya yon, doon niya nakita ang madilim na mukha ni Hansen. Hansen? Nagtataka niyang tanong. Ang ayaw ko sa lahat. Hinahawakan ng pagmamay-ari ko. Get lost! Bago ko tuluyang basagin ang mukha mo. Seryosong wika ni Hansen habang nakatingin kay Carlo. Mukha namang natakot si Carlo dahil dali-dali itong umalis. Nagtataka naman niyang nilingon si Hansen na hanggang ngayon nakahawak pa rin sa kanyang bewang. Ba't mo naman ginawa yun kay Carlo, Hansen? Bigla mo na lang siyang sinuntok. Nag-aalala ka ba para sa kanya, Solen? Hindi. Nag-aalala ako para sa'yo. Dahil baka magsampa siya ng kaso laban sa'yo. Mayaman si Carlo. Trust me, sweetheart. Mas mayaman ako sa kanya. Inirapan niya ang lalaki at akmang aalis na. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Hansen ang pagkakayakap sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Who's that? Ba't siya nakahawak sa kamay mo? Manliligaw ko siya. What? Ba't ka nagpapaligaw? Ilang beses ko na siyang binasted, okay? Pero sadyang mapilit siya. Maghihintay daw siya sa akin. Hindi ka na ulit magpapaligaw sa kanya. Ewan ko sa'yo, Hansen. Pwede ba bitawan mo na ako? Why would I? Mas gusto ko nga ang ganitong posisyon. Malaya kita nahahawakan. Hansen? Remember this, Solen. Ako lang ang pwedeng manligaw sa'yo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Hansen? Of course. Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Wala ka nang magagawa dun, Solen. At dapat mo ako sagutin sa lalo madaling panahon. Teka nga muna. Parang ang bilis mo naman yata. I like you. Oh, no. I love you, Solen. Noon pa man, mahal na kita. Kaya nga pabalik-balik ako sa shop yun nun eh. Kasi gusto kitang makita. Akala ko pa may girlfriend ka na. Sino may sabi? Hindi ba't bumibili ka ng bulaklak sa amin noon para ibigay sa special someone mo? Ang special someone kong yun ay si Hershey. Okay, alibay ko lang yun para araw-araw kitang madalaw sa pinagtatrabahuhan mo. At ngayon na bumalik ka na ulit, hindi kita titigilan hanggat di mo ako sinasagot. Liligawan kita. Tama na ang pagdidinay ko sa mga kapatid ko. Akala ko sila yung torpe at marupok. Ako rin pala. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano ako magmahal, Solen. Bumuntong hininga siya at seryosong tinignan si Hansen. Ramdam niyang totoo ang sinasabi nito. May mga anak na ako, Hansen. Natigilan si Hansen sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Matapos ang ilang taon, hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang sinabi ni Solen. May anak ka na. Ibig bang sabihin, may asawa ka na rin? Hiwalay na ba kayo ng asawa mo? Willing naman ako maging kabit. Basta payagan mo lang ako ligawan ko, Solen. Kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Solen nang sabihin niya yon. Nahihibang na nga talaga siya. Willing siyang maging kabit basta makasama niya si Solen. Ano ba sinasabi mo, Hansen? Wala akong asawa, anak lang. Really? Nasa na siya? Ilang taon na ang anak natin? Babae o lalaki? Anong anak natin? Why? Magiging mag-asawa na rin naman tayong dalawa. So basically, ang anak mo magiging anak ko na rin. Nahihibang ka na talaga. Sweetheart, totoo lahat ng sinasabi ko. Nasa na mga anak natin? Kita niya ang pag-irap ni Solen sa kanyang sinabi. Pero agad din namang hinawakan ang kanyang kamay at hinila. Pangiti-ngiti siya habang pinagmamasdan ng kamay nilang dalawa na magkahawak. Para siyang teenager sa itsura niya ngayon. Ba't ka nakangiti? Taas kilay na puna ni Solen. Kinikilig ako, sweetheart. Hawak mo ang kamay ko habang naglalakad tayong dalawa. Inirapan siya nito. Ang OA mo. Hindi niya lang pinansin ang sinabi ni Solen. At sumunod dito. Pumasok silang dalawa sa loob ng opisina at doon niya nakita ang 6 na batang naglalaro ng kung ano-ano. Pakiramdam niya, maiiyak siya habang pinagmamasdan ng mga bata. Para bang kinulot ang kanyang puso ng titigan ng mga ito. Mga anak, tawag ni Solen at sabay-sabay namang lumingon ng mga bata sa kanilang dalawa.
Mama, may nakalimutan ka po ba? Tanong ng isang batang lalaki. Nakikita niya ang mukha ni Solen sa mga bata. Boy version ni Solen ng mga ito. Maliban na lang sa nag-iisang babae na talagang kamukha ni Solen. Mama, sino po siya? Siyang, Tito, I'm your father. Pagpapakilala niya. Hindi niya alam, ngunit kusang lumabas yun sa kanyang bibig. Ramdam niya ang pagkurot ni Solen sa kanyang tagiliran. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto niya magpakilala bilang ama ng mga bata. Talaga po, ikaw ang papa namin? Naiiyak na tanong ng batang babae. Yes, babies. I am Hansen Mercadejas, your father. Ako po si Maverick Lamzon. Ang gwapo ko po, di ba? Ako po si Maxwell. Mas gwapo po ako kesa kay Maverick. Ako po si Max. Pinakagwapo sa aming lahat. Magnus naman po ang pangalan ko. Ako po si Marcos. Papa, may dragon fruit ka po ba? Gusto kong kumain ng dragon fruit ngayon. Ako po si Madison. Ganda ko, Papa, no? Dapat po umagri ka sa akin. Natawa siya. Dahil pakiramdam niya, nakikita niya sa mga batang nasa kanyang harapan, ang sarili, pati na mga kakambal niya ng mga bata pa sila. At hindi siya makapaniwala na sextuplets din ang anak ni Solen, tulad nilang magkakakambal. Parang gusto niya tuloy tawagan ng mga kapatid niya at ipamalitan na may anak na rin siya. Niyaya siya ng mga bata na umupo at magkwentuhan. Hindi niya naman napansin na umalis na pala si Solen at sila na lang ang naiwan. Magaan ang loob niya sa mga bata. Gusto niya kaagad iuwi ang mga ito sa bahay. Kahit naman hanggang ngayon, nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. May pinatayo na rin siyang bahay para sa kanilang dalawa ni Solen. Tama. Noon pa man, nagpatayo na agad siya ng bahay para maging tirahan nila ni Solen. Kaso nga lang umalis ang babae. Ngunit mabuti na lang, hindi niya binenta ang bahay. Papa, gusto ko ng dragon fruit. Marcos, hindi pa panahon ngayon ng dragon fruit. Iba na lang hilingin mo kay Papa. O sige, langka na lang. Yun po ang gusto ko. Nakangusong saad ni Marcos. Natatawa siya sa sinabi nito. Daig pa nito naglilihi. Papa, wag mo pong pansinin niya si Marcos. Ganyan po talaga yan kung ano-anong cravings. Minsan nga po, pati mga imposibleng pagkain hinihingi kay Mama. Oy, hindi kaya... hiningan mo nga na blue na saging si Mama? Sabat ni Maverick. Nang hingi din siya ng bayabas na walang seeds. Sabi ni Madison. Tapos gusto niya ng yellow na apple. Ni Max. Naalala niyo ba nung hiniling niya yung sinigang na corned beef kay Mama? Meron pa. Yung pinaluto niya ng bango si Mama pero dapat Bicol Express yung pagkakaluto. Kita niya pagsimangot ni Marcos sa sinabi ng mga kapatid nito. Ibang klase yata ang trip ng mga anak niya. Tama, itinuturing niya ng mga anak ang mga bata. Hindi rin naman siya papayag na hindi maging sila ni Solen. Ilang oras pa sila nagkwentuhan hanggang makatulog na ang mga ito. Pauwi na rin si Solen kaya nagpasya siyang ihatid na ang mga ito. Isa-isa niyang binuhat ang mga bata at isinakay sa kotse. Bakit gano'n ang pagpapakilala mo kanina sa mga bata? Biglang tanong ni Solen habang nasa biyahe sila. Sweetheart, kapag kinasal na tayo, ako rin naman ang tatay yung ama ng mga bata. Anong kasal ang sinasabi mo dyan? Kakasimula mo pa nga lang manligaw, ngayon kasal stage na agad yan nasa isip mo? Siyempre, advance ako mag-isip eh. Hay nako, Hansen. Come on, sweetheart. Pabayaan mo na lang ako sa gusto ko. Nakita mo naman na saya sa mukha nila, di ba? Fine. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ni Solen bago ito halikan. Nang makarating sila sa apartment ni Solen, muli niyang binuhat ang mga bata. Magkape ka muna. Hindi na, sweetheart, kailangan ko na umuwi. Babawi na lang ako sa iyo bukas. Ganun ba? O sige. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Huwag masyado mabilis pagpapatakbo ha. Tignan mabuti ang stoplight. Iwasan mo makagawa ng gulo at uuwi kang walang galos sa katawan. Maliwanag ba, Hansen? Opo, maliwanag po asawa ko. Kita niya ang pagpula ng pisngi ni Solen kaya napatawa siya.
Mukhang may epekto na rin siya sa babae. At malakas ang pakiramdam niya na sasagutin siya agad nito. Mauna na ako, sweetheart. Ilak mo kagad ang pinto pagkaalis ko ha. I love you. Ani niya at hinalikan sa noo si Solen. Tumalikod siya at kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang pagkakangiti. Kinikilig na naman siya. Pumunta muna siya sa compartment ng kotse at kinuha ang isang helmet. Isinuot ngayon at sumakay sa kotse. Hindi niya hinubad ang helmet hanggang makarating siya sa bahay nila. Anong trip yan, Hansen? Akala ko ba kotse dala mo? Ba't ka naka-helmet? Litong tanong ni Harvey. Nasa sala si Harvey, Hershey at kanyang mga magulang. Sabi kasi ng mahal ko mag-ingat daw ako kaya nagsuot ako ng helmet. Ayan, ang sabi mag-ingat, hindi maging baliw. Saan ka nakakita ng lalaki na kotse pero may suot na helmet? Sumimangot siya at tumabi na upo kay Hershey. Hinubad niya ang suot na helmet at ngingiti-ngiti habang inaalala ang paalala ni Solen sa kanya. Nababaliw na nga talaga siya sa babae. Idagdag pa na may instant anak na agad siya. Bakit ba? Walang basagan ng trip? Ibang klase may love to si Kuya Hansen, Daddy. Sinabihan na mag-ingat, nagsuot ng helmet kahit kotse minamaneho. Ano ang sabi mo sa akin nun, Hansen? Hindi ka may love kay Solen? Ano ka ngayon? E di kinain mo rin sinabi mo. Nabusog ka ba? Pang-aasar ni Harvey. Manahimik ka nga dyan, Harvey. Di ka sana sagutin ni Vian. Sumana ko yung ideya na si Solen ang nililigawan ko. Chismoso ka talaga. Hindi ako chismoso. Sinundan kasi kita no nakaraang linggo. Curious ako kung saan ka pumupunta. Tapos bigla kang pumasok sa isang flower shop. Eh diba, ayaw mo ng mga bulaklak. Kaya nagtataka ako kung ba't may dala kang bulaklak. Kaya tinanong ko si Hershey kung kilala niya yung pinupuntahan mo. Sinabi niya si Solen daw. Chismoso. Hindi nga sabi ako chismoso. Curious lang ako, magkaiba yun. Ang lalaki nyo na, pero para pa rin kayong mga bata. Saway ng mamication nila. Siya po ang nauna, ma'am. Tama na yan. Saway ng daddy kid nila. Inirapan niya lang si Harvey at isinandal ang likod sa sofa. 2 buwan na lumipas, patuloy pa rin siya sa panliligaw kay Solen. Inaasar na nga siya ng kanyang mga kapatid dahil hanggang ngayon wala pa rin daw progress ang panliligaw niya. Ngunit wala siyang pakialam. Handa siyang maghintay hanggang sa maging handa na si Solen. Hindi rin naman siya nagmamadali dahil alam niyang sasagutin din siya nito. Sa kabilang banda, kinakabahan si Solen. Balak niya na kasing sagutin si Hansen, ngunit di niya alam kung paano. Ama, ayos ka lang po? Tanong ni Max. Oo naman, nak. Mukha po hindi ka okay. Kanina ka pa po paikot-ikot dyan. Mama, sigurado ka po ba darating si Papa? Medyo malakas ulan eh. Baka na traffic si Papa. Pag-uusap ni na Magnus, Maxwell at Maverick. Sana may dala siyang barbecue mamaya pagkadating niya dito. Wika naman ni Marcos. Anong barbecue? Marcos, ang lakas ng ulan tas pabibilin mo ng barbecue si Papa? Ikaw talaga? Bulalas ni Madison. Bakit ba? Yun nga gusto kong kainin eh. Yun nga nagreklamo si Papa kanina pero ikaw nagrereklamo. Hay nako Marcos, palala na ng palala yung cravings mo. Dumating na ang 10:00 ngunit hanggang ngayon wala pa rin si Hansen. Nakatulog na rin ang mga bata. Pinapunta niya kasi si Hansen sa kanilang apartment at hindi niya naman inaakala na uulan pala ng malakas. Nag-aalala siya sa kalagayan nito. Baka na aksidente na ito, madulas pa man din ang daan. Ilang sandali pa siyang naghintay nang marinig niya ang tunog ng kotse ni Hansen. Agad niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita si Hansen na nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. Basa na ang lalaki na makapasok sa loob, kaya dali-dali niyang sinara ang pinto at hinila ito papunta sa loob ng kwarto niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong habang pinupunasan ng towel ang basang buhok nito. Yes, sweetheart. Lakas na ulan. Di ko alam may bagyo pala. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng polo ni Hansen
at bumungad sa kanya magandang katawan nito. Maganda ba katawan ko, sweetheart? Pwede mong hawakan kung gusto mo. Manahimik ka dyan. Mabuti nga at itong polo mo lang nabasa. Tumalikod ka para mapunasan ko likod mo. Sungit naman ang mahal ko. Wika ni Hansen at sandali pa siyang hinalikan sa noo bago tumalikod. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan ang likod ni Hansen. Nahulog niya rin ang towel na hawak niya. Nanginginig niyang hinawakan ng red mark sa balikat ni Hansen. Sweetheart, bakit? Nagtatakang tanong ni Hansen at nilingon siya. May nakatali ka bang babae nun sa bar? Naiiyak niyang tanong. Sulen, sagutin mo yung tanong ko, Hansen. Fine, oo. May nakatalik ako nun pero hindi ko maalala mukha niya. Sobrang lasing ako nun. Hindi ko maaninag yung mukha niya. Pero alam ko may nangyari sa amin. May mansya ng dugo sa kama eh. Kinabukasan wala siya sa tabi ko. Magmula nun, hindi na ako ulit pumunta sa bar. Sweetheart, matagal na yun please. Huwag na natin pag-usapan. Hansen, bakit mo yun alam? Ako yata yung babae nakatalik mo nun? No, I'm sure. I am that woman. Ano? Unang pagkikita pa lang natin na nagkaroon ako ng crush sa'yo. Type na type kita nun. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na bumabalik ka sa shop. Tapos bumili ka ulit ng bulaklak pero nasaktan ako nung nalaman kong para sa special someone mo yan. Pinilit ko nakalimutan ka pero traidor tong puso ko eh. Habang tumatagal nahuhulog ako sa'yo, niyaya ako ni Vian mag-bar para sana makalimutan kita kahit sandali lang hanggang sa nalasing ako. At di ko alam kung anong ginagawa ko. Namalayan ko na lang na may nakatalik na pala akong lalaki. Ba't di mo man lang ako ginising ng umaga? Dahil natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi mo rin alam kung gaano ako katakot na magising ako sa kamang yun. Nang walang saplot at masakit yung pagkababae ko. You took my virginity. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kaya umalis na lang ako. At ang palatandaan ko lang yung red mark sa balikat na lalaking yun. At ikaw yun. I'm sorry, sweetheart. Sana pala pinahanap kita nun. Hindi sana lumaki ang mga bata na walang ama. Sana naging masaya tayong dalawa. At sabay nating napalaki ang mga bata. Paulit-ulit siyang umiling. Wala kang kasalanan, Hansen. Tapos na nangyari na yon. At masaya ako ngayon nang malaman kong ikaw yon. Ikaw ang ama ng mga anak ko. Hindi ko na kailangan mag-isip dahil nandito ka lang pala sa harapan ko. Nakasama na ng mga anak ko yung daddy nila. Nakangiting tumangutango si Hansen. Ipinagdikit niya ang noon nila ni Sulen. Sulen, mahal kita. And I am too. I love you. Mahal kita, Hansen. Napangiti siya at hinalikan sa labi si Hansen. Hindi niya kailangan pa magpakipot. Gusto niya naman talaga makasama ito. At nagulat siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Hansen at may inilabas na singsing. Sweetheart, alam ko hindi mo pa ako sinasagot pero dahil sa nalaman ko ngayon, gusto na agad kitang pakasalan. Gusto na kitang makasama pati na rin ang mga anak natin. Sweetheart, hindi dapat kita mamadaliin eh. Pero hindi ko na kaya. Gusto ko nang mailagay ang apelyido ko sa pangalan mo. Nasa romantic place sana ako magpo-propose sa'yo. At itong singsing na to, binili ko ito nung una pa lang nating pagkikita. Sinabi ko na sa'yo, di ba advance ako mag-isip? Nawala na nga yung box nito eh. Palagi lang nasa bulsa ko kapag kasama kita. Anytime kasi gusto ko na mag-propose sa'yo. Matagal kong pinaghandaan ang pangyayaring to. Sulen Lamzon, mahal ko, will you marry me? Unti-unti siyang tumango habang umiiyak. Kaya isinuot ni Hansen ang singsing sa kanya. Pumikit si Hansen at hinalikan ang kanyang daliri kung saan nakasuot ang kanilang engagement ring.
Mahal kita, Hansen. Mas mahal kita, Solen. Lumipas ang 1 taon, naging masaya ang pagsasama ni Hansen at Solen. Hindi muna sila nagpakasal dahil mas nauna si Harvey at Vian, pero nakatira na sila sa bahay na binili ni Hansen. Ganyan naman ang mukha mo, Hardin. Palagi ka na lang nakasimangot kapag nagtitipon-tipon tayo. Di ka ba masaya na magsasama-sama na tayo ngayon? Tanong ni Haru. Tatampo ako. Masungit na sagot nito. Ano ka, bata? Ba't ka naman nagtatampo? Baliw ka na ba? Tanong naman ni Hayden. Hindi na ako may pinakamaraming anak. Inagawa na ako ng trono ni Hansen. Bakit kasi sextuplets yung anak niya? Dapat quadruplets lang. Himutok ni Hardin. What the heck? Yan lang ang kinatatampo mo, Hardin, para kang bata. Hayaan nyo na yan. Deserve niya yan, palagi nagyayabang sa atin nun eh. Ano ka ngayon? Hindi na ikaw ang reigning king. Nailipat na kay Hansen yung corona. Pang-aasar ni Harris. Babawi ako. Napairap na lang sila sa inaakto ni Hardin. Parang baliw lang ang kapatid nila. Bala ka nga dyan, para ka talagang bata. Aniya at umalis. Dumiretso siya kay Solen na ngayon ay ikipagkwentuhan kay Vian. Hindi niya inaakala na ang kaibigan nito si Vian ang asawa pala ni Harvey. Sweetheart. Malambing niyang saad habang nakayakap mula sa likod ni Solen. Alis muna ako, Solen. Maiwan ko kayong dalawa ni Hansen. Halatang gusto magpalambing ng asawa mo sa'yo. Biro ni Vian at umalis. Hinawakan ni Solen ang kanyang pisngi mula sa likod. Isinandal ang sarili sa katawan niya. Napangiti naman siya sa ginawa ni Solen. Ang saya ko. Ako rin. Next year, magpapakasal na tayo. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo, gusto ko nang hilahin ang oras para makikasal tayong dalawa eh. Masaya ka ba, Hansen? Oo naman, sweetheart. Ikaw ba naman ikakasal sa taong mahal mo? Hindi pa ba ako magiging masaya dun? Sobrang mahal kita, Hansen. Pero mas sobrang mahal kita. Soon to be, Mrs. Solen Lamzon Mercadejas. Bagay na bagay sa'yo apelido ko. Ngumiti siya at mas hinigpitan ang pagkakayakap kay Solen. Bago ito halikan sa sentido. Kung pwede lang pabilisin ang oras, gagawin niya para maikasal na agad silang dalawa. Hindi na siya makapaghintay na tawaging asawa si Solen. Masaya siya sa piling ni Solen. Idagdag pa ang cute na 6 nilang mga anak. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Kinumpleto siya ng kanyang pamilya. The